Hello po, magandang hapon ho sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Ayan. So, minsan pa tayo ho ay magpasalamat, manalangin ho tayo sa Panginoon ngayong hapon. Samahan niyo po ako. Diyos na tapat at banal at dakila, kami muli pong narito sa iyong paanan, nagpapasalamat. Tunay nga pong ikay tapat at walang hanggan, at karapat dapat pong sambahin ang aming mga buhay, Panginoon. Ang buong puso, ang buong isip, lakas at kaluluwa, Panginoon. Isang pribilehiyo, Panginoon, ang mapaglingkuran ka, ang makilala ka, at patuloy ka kong masamba, Panginoon, ang buhay pong ito, Panginoon o Diyos. Kaya, Panginoon, sa hapong ito, wala ho kaming ibang nais, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa aming buhay. Patuloy ka pong mangusap. At bigyan niyo ho kami ng tapang na sumunod sa bagay na amin hong maririnig. Ngayon pong hapong ito, bigyan niyo po kami ng kapayapaang tumatagos sa lahat ng pangunawa. Nang sa gayon po, magawa ho namin ang iyong kalooban. Salamat po sa iyong mga pangako, sa iyong katapatan, banal na Panginoong Hesus ng Biblia. Sa iyo pong lahat ng papurit, pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus, naming Diyos. Amen. Ang title ho ng mensahe po ng Panginoon, pag ako nagtuturo ho Tagalog. Tagalog ho. Hindi na ho natin kailangan mag-translate. Napakasimple ho ng title. Narinig mo ba? Narinig mo na, pero tumugon ka na ba? Tanungin niyo ho sa katabi niyo ngayong hapon bago ko magsimula. Narinig mo na eh. Ang tanong, tumugon ka na ba? Romans chapter 10, verse 18 to 21. Basahin ko lamang po, Tagalog ho tayo. Ay, English-Tagalog naman ho pala dito sa village. Ano ho. Subalit, ang tanong ko'y ganito, hindi ka sila nakapakinig? O sila'y nakapakinig sapagkat nasusulat, abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig, ang sinasabi nila'y nakarating hanggang sa dulo ng daigdig. Ito pa ang isa kong tanong. Puro tanong ho ito eh. Sabi niya, hindi kaya nakaunawa ang bansang Israel? Noon pa man ay sinabi na ni Moses, gagamitin ko ang mga taong di man lamang isang bansa upang kayo'y inggitin. Gagamitin kong isang bansang hangal upang kayo'y galitin. Buong tapang namang ipinapahayag ni Isaiah, natagpuan ako ng mga hindi naghahanap sa akin, nagpahayag ako sa mga hindi nag-usisa tungkol sa akin. And verse 21, sabi ko dito, subalit tungkol naman sa Israel ay sinabi niya, buong maghapon ako'y nananawagan sa isang suwail at mapaghimagsik na bayan. Alam niyo ho, meron ng isang tahimik na panganib. No? Isang silent danger na pwede hong mangyari sa buhay po ng isang Kristiyano. Alam niyo po ito, hindi ito masyadong halata. Hindi rin ho ganun hong kadramatic na nangyayari. Ito po'y unti-unti hong nangyayari. Alam niyo kung ano yon? Para ho sa ating lahat. Yung nakakarinig ka naman ng katotohanan. Naririnig mo naman ang salita ng Diyos. Naririnig mo naman ang tinig ng Diyos paulit-ulit. Pero dumating po yung punto na hindi ka na tinatablan. No? Naririnig mo naman, every Sunday narito ka eh. Sa mga Bible studies, nandun ka. No? This is a silent danger na pwede hong mangyari sa buhay po ng isang Kristiyano. Naririnig mo, pero hindi ka na tinatablan. Naririnig mo ang salita, naiintindihan mo, pero wala hong pagbabago. No? At alam nyo, ang pinakamapanganib na lugar, alam nyo kung ano ho yun? Hindi ho yung malayo ka sa Diyos, kundi yung malapit ka sa Diyos, pero hindi ka sumusunod. Pwede pala yun, sir. Pwede. Andyan ka, naglilingkod ka eh. Pero andyan ka, lagi kang present, lagi ka sumisimba, lagi kang uma-attend. Malapit ka,
pero hindi ka sumusunod. Alam nyo, just to give you a background, yung Israel, ang sulat ho na ito ay sinulat ho ni Apostol Pablo. No? Ang Israel ho ay, marami ho silang alam, kasulatan, sa kasaysayan ho, kasama ho nila, naranasan ho nila, pag sinabi ho natin Israel, naranasan ho nila ang Diyos eh. Pero ito ho ang malupit. Nang dumating na ho ang Panginoong Hesukristo, tinanggihan po nila ang Panginoong Jesus. Alam niyo ho kung bakit? Hindi ho dahil sa kulang yung paliwanag ho sa kanila, kundi dahil ayaw ho nilang sumuko sa katwiran ho ng Diyos. At malinaw po na ang kaligtasan po ay biyaya ho ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero ang malupit ho dito, hindi lahat ho ay tumutugon. Parang ganito lang ho yan, Meron ng isang lalaki, pag pumunta ho kayo ng Cebu, hindi ko rin masasabing mura ang lechon ho doon. Medyo may kamahalan. Nakailang balik na ho kami ng Cebu. One time ho, kumain ho kami sa isang sikat na isang sikat hong lechonan ho doon. Tatlo ho kami, pero 1 kilo na ubos ho namin 3. Grabe, Pero masarap ho lechon sa Cebu. Ngayon, meron ng isang lalaki, sobrang hilig niya ho sa lechon. Parang naging lifestyle niya na ho yung pagkain ho ng lechon. Pag walang lechon, parang hindi ho kontento yung kanyang buhay. One time, yung lalaking yon, nag-consult ho sa doktor kasi may nararamdaman. Ang sabi ho ng doktor, sir, itong lab result mo, mataas yung kolesterol mo. Ano bang kinakain mo? Dok, mahilig ho ko sa lechon. Araw-araw lechon. Parang araw-araw pares, araw-araw goto. Di ang taso ng uric. Yun ay sabi ho ng doktor. Sabi ho ng doktor, ngayon, bawal ho na kayong kumain ng lechon. Tumango ho yung lalaki. Sa pag-aakalang naintindihan. Paglabas ho ng lalaki ng ospital, dumaan ho karinderya. Anong order nyo? Sabi ho ng lalaki, lechon. Sabi ho ng doktor, bawal na ang matataba. Sabi ho ng lalaki, ang order niya ho ay lechon, tanggalin mo yung taba. Yun ho yung malupit eh. Yun ho yung point ho dun eh. Bumili pa rin ho ng lechon, tinanggal ho ang taba. Ang tanong ho, may pinagbago ho ba sa kanya? May pinagbago? Wala. Narinig niya naman eh. Narinig niya naman. Pero lechon pa rin. Minsan ganyan ho tayo eh. Hindi ho tayo nagbabago. Nag-a-adjust lang ho tayo. Narinig mo na, abot na ho sa lahat ho ng dako. Sabi ho ng verse 18 ho yun eh. Sa Tagalog. Verse 18, sabi ho dito, basahin ko lamang. Sabi ho dito, subalit ang tanong ko'y ganito, hindi kaya sila nakapakinig? Oo, sila'y nakapakinig sapagkat nasusulat, abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Nakarinig o hindi? Narinig. Sabi ho doon, abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Ang sinasabi nila'y nakarating hanggang sa dulo ng daigdig. Abot na ho sa lahat ho ng dako. Naipahayag na po ang mensahe po ng Diyos. At hindi ho tahimik ang Diyos. Naunawaan ho natin. Marami hong tao ganyan. One time may kausap po, nito lang, may kliyente ho ako. Alam nyo, awa naman ho ng Diyos, sa biyaya ho ng Diyos, binigyan niya ho ako ng kakayahan ho bang makipag-deal. At pag ako'y humarap ho doon sa tao, kahit ho siya'y galit, bumabait. Hindi ho dahil sa sinasabi kong pastor ako, hindi ko ho sinasabi sa mga taong kausap ko sa labas na ako'y pastor. Ang nagchichismis lang ho yung mga miyembro. Pag si pastor yun, pag nalaman pastor, di lalo na hong babait. One time nakilala ho ako, pastor. So sa amin nung pag-uusap, mabilis akong makapalagayan ho ng loob. Alam niyo po, sabi niya sa akin, huwag mo naman akong i-convert. Yan ang sabi niya sa akin. Sabi ko, out of nowhere, biglang, ang ipinag-uusapan ho namin, negosyo.
Tapos bigla akong sinabi niya sa akin, huwag mo naman no i-convert sabay tapik. Sabi niya ho sa akin gano'n. Alam niyo po kung sabi ko sa kanya, ma'am, sabi ko, it's not about conversion naman. Sabi ko, hindi ho mahalaga. Hindi ho mahalaga yun. Gusto ko sabihin sa inyo, hindi mahalaga yun. No? Maraming tao, naririnig naman ang katotohanan, pero takot. Anong takot ho nila? Sir, takot mapalta ng aking relihiyon. Mahalaga ho ba yun? Sa inyo, mahalaga pa ba sa atin ang relihiyon? Alam niyo po, simula nung ako naging Kristiyano, hindi na ho mahalaga ang relihiyon. No? At one time nga ho, may makikipagdebate pa ho sa'yo sa wall mo, it's about religion. Sabi ko, wala akong time para makipagdebate ho sa wall. No? If you have time, pwede tayong mag-uusap sa Cafe Latea or somewhere, mag-uusap tayong dalawa. Huwag dito sa wall tayo magtalo. No? Kung mahalaga ang relihiyon o hindi. Pero gawa 4:12. Sabi doon, kay Jesucristo lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Hindi ho mahalaga ang relihiyon. Marami hong tao nagbibingi-bingihan kasi takot mapalitan ng relihiyon. No? Nais kong sabihin sa inyo, it's not about religion. It's not about pagiging convert. Ma-convert ho yung, hindi ho yun ang usapan. Kundi ang usapan ho dito, narinig mo na yung katotohanan. Wala na hong excuse. Hindi ho tayo dapat nagbibingi-bingihan. Sabi nga po, andyan ho yung sikat ng araw. Lalabas ka ba para magpa-araw? O mananatili ka dyan sa kwarto mo maghapon? Hindi na ho natin kailangan nung hanapin. Hindi ho natin pwede hong sabihin, hindi ko alam. No? Narinig ko, pero ito yung katotohanan. Hindi ko pinansin. Diba? Narinig ko, takot kasi akong ganito eh. Sir, takot kasi akong ganito. O sa mga tinatawag naman ho ng Panginoon, narinig ko, pero takot akong mawala ng pera eh. No? Takot akong hindi ma-pursue yung aking career. Alam niyo, hindi ho maniwala ho kayo sa akin. Yung diploma ko, kinain na ho ng anay. Totoo ho yun. Yung tinampos ko pong 4 na taon ng computer science, hindi ko na ho alam kung nasaan ho yung diploma ko. Problema ho, pag nakaisip ako mag-apply dahil nahirapan magpastor, hindi ko na ho alam. Joke lang ho yun. Wala na hong option. Kasi minsan mas mahalaga pa ito kaysa sa pinapagawa ng Diyos. Mas mahalaga pa ito kaysa sa katotohanan. No? Mas mahalaga pa ito kaysa sa katotohanan. Eh, narinig mo na eh. Ano ang gagawin ho natin? Papakinggan ko ulit? No? Ang tanong ko sa inyo, anong ginagawa natin sa bagay, sa tinig, sa tawag, sa katotohanan na atin nung narinig? Papakinggan ko ulit? Eh, walang hanggang pakikinig na ho ito. No? Alam niyo po sa Old Testament, nung sinabi ho ng Deuteronomy, Hear, O Israel, yung word ho yung Shema. Pag sinabi hong Shema, it means hearing, listening, and obeying. Yun yung original text po nun. Pag binalikan niyo yung Deuteronomy, sinabi yung hear. Original word is Shema. No? It means listening and obeying. Isang salita lang ho sa kanila yun, Shema. Yung narinig mo, gagawin mo. Ang tanong ay, narinig mo na eh. Wala akong excuse na, hindi ba nila narinig? Narinig nga nila. Abot na nga daw po sa lahat ng dako. Yan yung sabi ho ng Bible. Yung iba ho, nagbibingi-bingihan kasi ang dami hong takot. No? Takot akong mapalitan ng aking religion. Takot akong ma-convert sa Christian. No? Mahalaga pa ho ba yun? No? Ay baka pastor kasi isang araw sa pagkukwentuhan natin, madala ako hindi ko alam, nako-convert na pala ako. Di salamat sa Diyos. No?
Kasi hindi ho ako nagbabago ho ng buhay. Maniwala ho kayo. Wala akong kapangyarihang baguhin po ang inyong buhay. Ako lamang po ay nagkukwento tungkol ho sa kabutihan ho ng Diyos. Ang Diyos po ang kumikilos po sa buhay po ng isa hong tao. At ito po ay nakita ko na ho sa napakaraming buhay po ng tao. May mga tipong taong imposible na makakilala sa Panginoon. Alam niyo po, sabi nga po nung dalawa kong kausap dati, Sir, sabi ko, bakit? Parang panaginip yung nangyayari. Sabi ko, bakit parang panaginip? Imposible hong yun ay maging Christian. O sabi ko, bakit yung tinutuldukan? Naging Christian ho eh. Sabi niya, dati hindi ganyan po yan. Ano po yan? Malupit ho yan. Kilala ho yan ditong ganito. Isang araw po, lumapit ho sa Panginoon eh. Umiiyak ho siya eh. At ang sabi niya, tanggap pa ba ako ng Panginoon, Pastor? Doon ako nagkakaroon ng pagkakataon na siya po ay sharean. Ay nakinig. Yung kanya hong narinig, isinapuso, sinabuhat. Awa ho ng Diyos, kumilala ho sa Panginoon. Marami ho sa atin nakakarinig. Pero, di ho ginagawa. Ito ho yun. Kapag ang katotohanan po ay may hininging surrender, kapag ang katotohanan po may hiningi sa ating kailangang isuko, ay doon na ho nagkakaalaman. Doon na ho lumalabas sino ka. Doon ho lumalabas ang totoo ho nating pagkatao. Kapag ang Diyos po may hiningi ho sa iyong kailangan mong isuko, doon na ho lumalabas ang totoo mong pagkatao. No? Pag sinabi ho sa inang Panginoon, suko mo na yung relihiyon na yan. Kasi hindi naman dyan matatagpuan ang kaligtasan. Sa Panginoong Hesukristo lang. Isuko mo na yung kasalanan na yan. Minsan di ho eh. Isuko mo na yung comfort na yan. Masyado ka nang komportable sa buhay mo. Isuko mo na yung pangarap na yan. Isuko mo na yung lalaking yan. Isuko mo na yung babaeng yan. No? Doon na nagkakaroon ng totoong lumalabas kung sino ka. Kaya, sabi ko nga po, narinig ho ng Israel, pero ayaw. Hindi ho dahil sa kulang ho sila sa kaalaman. Marami nga ho silang alam. No? Para hong Pilipinas, marami hong alam, marami hong relihiyon ho dito, iba-iba. Pero anong nangyari ho? Ano ho nangyari ho sa atin? Verse 20, sabi ho dito, buong tapang namang ipinahayag ni Isaias, natagpuan ako ng mga hindi naghahanap sa akin, nagpahayag ako sa mga hindi nag-uusisa tungkol sa akin. Alam niyo yung salitahong biyaya. Sabi niyo ho, biyaya. Kasi sabi ho dito, natagpuan ako ng mga hindi naghahanap sa akin. Kasi ito ho yung biyaya ho ng Diyos. Lahat naman ho tayo, dati hong naliligaw. Sabi nga po nung kanta, para ho tayo mga tupang ligaw. Tapos, bigla hong may ginamit ho ang Diyos para ho makilala ho natin siya. At doon ho nagbago ho ang lahat. Yun ho ang tawag ho doon, biyaya ho ng Diyos eh. Kasi sa totoo lang, hindi ho tayo naligtas dahil ho magaling ho tayo. Hindi ho tayo naligtas dahil po marami tayong alam. Dahil po sa sarili ho nating kakayahan. Kasi balikan ho natin, Romans 3:23, ang sabi doon ay lahat nagkasala at wala nakaabot sa kalwalhatian ho ng Diyos. When we say lahat, wala hong exempted. Kahit ho pastor, kahit ministro, kahit ho pare. Makasalanan ho yan. Inabot ho ng Diyos. No? Yun yung sinasabi hong biyaya. Kung nakakilala ho tayo sa Panginoon ngayon, hindi ho dahil magaling ka, kundi dahil po kinahabagan ho tayo ng Diyos. At ito ho yung biyaya. Hindi lamang ho siya iniintindi. Kung naintindihan ho natin ang biyaya ho ng Diyos, ito ho'y ating tinutugunan. Naunawaan niyo ho ako? Kung naintindihan ho natin ang biyaya ng Diyos, ito po ay atin hong tinutugunan.
na ako'y isang taong kinahabagan ng Diyos eh. Eh ngayon, may sinabi ang Diyos sa atin. No? Kaya sabi ko nga po, hindi tayo nandito, hindi tayo nakakilala sa Panginoon dahil po magaling ho tayo. Hindi dahil sa mga pagkain, no? Kasi yung iba ho dahil sa pagkain, para ho maligtas. Marami hong ganun. Ang tawag ho doon ay mga practices ho yun, mga religion. Yun po yung mga pinahirap ho ng tao. Ibig sabihin, para ho makalapit ka sa kawalhatian ho ng Diyos, pinahirap ho ng tao. Naunawaan nyo, baka mamaya sabihin, ay, kulto na naman ako kasi sinasabi ko na naman ganito. No? Ayaw ho ng Diyos ng relihiyon. Yun yung relihiyon na kung saan po ay mga practices ho na inimbento ho ng tao para ho pahirapan ng iyong sarili para lumapit ka sa Panginoon. Kasi kahit kailan hindi mo kayang ilapit ang sarili mo sa Panginoon. Sa totoo lang. Kaya nga po nung mahal na araw, sabi ko nakakaawa ang Pilipino. Pinagtatawanan ho ng buong mundo. Totoo. Linggo ho ng palaspas, no? 'Di ba? Para ho sa kanila yung palaspas. Ano ho ba yung palaspas? Hindi ko rin ho alam 'yun eh, pero ang alam ko sinalubong ho ang Panginoong Hesus nung palaspas. Pero yung mga nasumalubong ng palaspas, pag-aralan ho ninyo, siya din ang nagpapako sa Panginoong Hesukristo sa krus. Yung mga sumalubong ng palaspas. Aralin niyo hong mabuti. No? Sinong palalayain ko? Si Jesus o yung magnanakaw? Noon pa man, gusto na ng mga tao yung magnanakaw. Kaya yon, malaya. Naunawaan ho natin. Ito ho mga nagpapalaspas, nagnakaw ng palaspas. Para may maipampalaspas. Nakakatawa, no? Kitang-kita ho sa CCTV. Dahil ho sa tradisyon, magkaroon lang ng palaspas pangontra sa palang, pangontra sa manananggal, pangontra sa tiyanak, no? Pangontra sa kapitbahay kung maligalig, no? Pangontra sa mga Bombay, na wala akong pambayad. Palaspas. Ninakaw ho yung palaspas. Ay, kung anong klase ho yun? No? Pero nung susugatan ho yung likod, no? Saka kakalakad niya ho, nakayapak ho ng di ba? Pero nung ipapako na ho sa krus, nabaligtad pa. Sabi ko, pag pinapanood ko, sabi ko, nakakatawa yung mga Pilipino. Sabi ko, nakakatawa, pero nakakalungkot. Sabi ko, ito ba? Ito ba yung sagot? Sistema ho yan. At yan po yung napakadelikadong bagay na mangyari ho sa atin ho mga Kristiyano. Nang atin hong paglilingkod sa Panginoon, maging hong tradisyon, maging sistema. No? Hindi ho dahil dyan. Gusto kong maunawaan ninyo, biyaya ng Diyos, kaya tayo naligtas. Kaya ho tayo merong buhay na walang hanggan, biyaya ng Panginoong Hesukristo. Hindi ho dahil sa atin. Kasi ho kung ako lang disqualified na ho, ako matagal na. Sa totoo lang. Kaya pag naalala ko ho yung biyaya ho ng Diyos, sabi ko, Panginoon, bakit hindi ako tutugon sa'yo? Alam niyo, pag naririnig ko, sabihin ng ating mga senior pastors, meron na lang kayong 3 years. Tapos marinig ko, ay, ikaw yung susunod. No? Para minsan, sabi ko, parang mahirap yata to. Sabi ko, another level ho ito ng paglilingkod. No? Tapos may sasabihin ng isip mo, wag na lang kaya ako. No? Magretiro na rin kaya ako. Pero hindi. Kasi pag-aalalahanin ko, sino ba ako? No, naunawaan ho natin, sino ka ba? Di ba ikaw ay taong walang kwenta noon na kinahabagan ng Diyos? Naligtas. Dahil sa biyaya ng Panginoong Hesukristo. At yung biyaya pong yun po'y may pagtugon.
Naunawaan ho natin. Kung tayo po'y nananatili ho sa biyaya ng Diyos, ito po ay may pagtugon. And verse 21, ang sabi ho dito, subalit tungkol naman sa Israel, ay sinabi niya, buong maghapon akong nananawagan sa isang suwail at mapaghimagsik na bayan. Sabi, ano ho? Sabi niya, buong maghapon akong nananawagan sa isang suwail at mapaghimagsik na bayan. Sabi ho sa ibang salin, sabi, buong maghapong nakaunat ang aking kamay. Alam niyo po, ang Diyos, andiyan ho siya. Ilang beses kanya na hong tinawag. Tapos, ilang beses mo na rin ho bang sinabi sa Diyos na, hindi pa ngayon, Panginoon? Alam niyo, hindi naman ho tayo ignorante. Ang totoo lang ay tumanggi ka. No? Alam niyo, lahat ho tayo makasalanan, pero inuulit ko sa inyo, ang Panginoong Jesus po ay namatay, inilibing, at siya po ay muling nabuhay. At ngayon, tinatawag niya ho tayo. Ito ho yun eh. Sa kanyang tawag, ito ho yung tama hong pagtugon. Hindi ho yung narinig ko pero wala lang, okay lang. Narinig ko ang katotohanan na si Jesus lamang pala. Pero paano yun? Ang tama hong pagtugon, alam niyo kung ano? Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus na sinasabi ho ng Biblia. Yun ho yung tama hong pagtugon. At pag sinabi hong pagsampalataya, ito po ay pagsunod. Ito ho ay paghakbang. Ang Diyos po'y nandyan, lagi hong nananawagan, pero meron pong isang bagay na hindi ho natin kayang kontrolin. Alam niyo kung ano yon? Sa lahat po sa atin dito? Oras. Oras po. Habang sinasabi mo ngayon, may panahon pa naman. Tandaan po natin, tumitigas din ho ang puso. Isang katotohanan, hindi ho natatapos ang tawag ho ng Diyos, pero maaaring maubos po ang iyong panahon. Hindi ho matatapos ang tawag ng Diyos, pero maaaring ubos na ang panahon mo. Kailan pa ho tayo tutugon? Kailan pa ho tayo hahakbang? Sa pananampalataya. Kapag kapag meron ka ng cancer, kailan ho? Kapag may sakit ka na sa puso, kailan? Ay sabi ho ng mangangaral, remember your Creator in the days of your youth. Alalahanin mo ang Diyos sa panahon ng iyong kabataan. Bakit ho bata? Kasi pagkabataan ho, ang dami ho niyang kayang gawin. Ako nung bata pa ho ako, hindi ho ako nauubusan ng energy, sa totoo lang. Yan nung bootcamp, hindi ko ho naranasan nung maging kadete. Kami na ho nagsimula ho ng bootcamp. Kami na ho yung gumagawa ho ng mga obstacles. Basta ho, sugo mo ko kahit saan, kaya ko pa yon. Lakad pa kung gusto mo. No? Dati naman ho, hindi naman ho uso ang pamasahe. 10 piso lang ho yung pera mo, pangbayad mo sa jeep. Tapos, pag minamalas-malas ka, wala akong kakilalang dumaan, no choice, kundi mag-jogging ka mula Tipas hanggang bayan. Kasi ang mission mo ho puwahan. Kaya ho payat ho ako nun eh. No? Wala akong pamasahe. Lagi hong lakad. Ganun ho noon. At masasabi mong, naubos, Panginoon, nasulit ko yung kabataan ko sa'yo. Naubos ko yung kabataan ko sa'yo. Mga reverb, pag kumanta kayo dito, sabi ko, pag sinabi ko, banda. Diba? Pag sinabi kong banda, ano talaga tayo? Lively tayo eh. Kumanta tayo with a smile. With sadness in your eyes. Eh. Lift your head, with sadness in your eyes, or with a smile. Alam nyo,
ito ho sa paglilingkod do sa Panginoon, isipin nyo lang na ito na yung kahuli-hulihang araw na mabubuhay kayo sa mundo. Ano nyo yan gagawin? Isipin ho natin. May panahon ka pa ba para tumanggi sa Diyos? Anak, magpastor ka. Bukas na, Lord. Kaaral pa ako. Bukas na, Lord. May karir pa ako. Paano bukas wala ka na? Kasi pag hindi ho ganun ang thinking ho natin, mauubos yung buhay mo. Hindi mauubos ang tawag ng Diyos, pero mauubos po yung buhay mo. Kaya ho, nung bata pa ako, pag sinabi ho, banda, naku, sabi ng nanay Tasyon, titibayan natin ang stage. Gawa ni Cedric pag tumalon. Baka hindi kayanin. Kasi praise and worship po yun. Alam niyo kung paano yung praise and worship po ni David? Na para hong baliw na hubot-hubat na nagsasasayaw. Yun ho yung pagsamba. Hindi ko sinasabi maghubot-hubad kayo. May skandalo na ho ba yung buhay niyo sa pagsamba? Kasi pag sinabi mong pagsamba, ito na Panginoon lahat. Sa'yo. Para sa'yo lahat, Panginoon. Yun o yung pagsamba. Yung tipong, pag tumayo ho tayo rito, parang nahihiya pa kayo eh. Sabi ko, hindi ho ganito yung pagsamba. Ang problema, kayo yung bata. Ako yung mas matanda. Ako nga sa pawala na eh. Aabot pa ba ako ng 100 years old? Diba? Swerte na nga, mabuhay na hanggang 60. Naunawaan niyo ako? Kasi yun yung pagtugon eh. Dapat sa bawat tawag ho ng Panginoon, isasabihin mo, bukas na. Nauubos po ang oras. Hindi ho natin hawak ang panahon. This coming boot camp, no? Ano yung ating journey? No? Wilderness Run, the barbarian way. Kinausap ko ho yung aking yung aking team. Isang gabi, biglang out of nowhere, sinad ko ho sila. Sabi ko sa kanila, sigurado kayo, ito yung ituturo natin. No? Pag binasa nyo yung libro, masakit. Sabi ko, hindi lang ito para sa kadete. Hindi lang ito para do sa mga campers. Ang tuturuan ho nito tayong mga leader. Masakit. Makinig ho tayo. Kasi ito ho yun eh. Hindi ito tungkol sa pagiging mabuting tao. Kundi ito ay tungkol sa Panginoong Hesukristo. Nung lumapit ka ho sa Kanya sa pamamagitan ho ng pananampalataya, magtiwala ho tayo sa ginawa niya ho sa krus. At kapag tunay ho tayong sumampalataya, doon na ho magsisimula ang tunay pong pagsunod. Because to follow Jesus is to embrace. Kung nabasa niyo ho yung book, pag sinabi hong barbaro, malulupit ho ito sa digmaan. Si Conan the Barbarian ho yun eh. When we say the barbarian way, no, hindi ho ito yung safe na Christianity, kundi hindi ho ito yung Christianity na routine lang. Na every Sunday, narito ho tayo, may programa, no, may tinapay dyan, papasok ako rito, mag-iigib ako ng tubig. Ano pa ho? Minsan madumi pa. Magbubuhat ako nito. Magtuturo si pastor. Mag-host kami dito. Mag-icebreaker kami rito. Kakanta reverb na walang kasigla-sigla. Diba? Kakanta ho si Christian, mag-a-adlib ng sa mga oras pong ito. Yan. Kasi sistema na ho yan eh. Yun ho yung delikado sa Kristiyano. Bagay na lagi ko pinapaalala ho kay Ralph. Sabi ko, hindi po yan. Hindi ho yun ang Kristyanismo. Hindi ito sistema. Hindi po ito routine lang. Kundi ito po isang buhay na may tapang, buhay po na sumusunod, at buhay po na nakasuko sa Panginoon. Because when we say barbarian, they take the step. First step. Take the risk. Sila po yung unang humahakbang.
Sila po yung una nagte-take ho ng risk. Sila po yung kauna-unahan pong sumusunod. Tapos sasabihin ko, barbarian ako eh. No? Tapos nakita ko yung profile pic ng ating mga kabataan. Sabi ko, wow, mga barbaro itsura. Ano ho? Kaya sabi ko, yung mga leaders ho, tuturuan ho dito. Kasi hindi ho ito maunawaan ng mga campers kung kayo, mga leaders, buhay. May takot. Hindi ho barbaro. Yung Kristiyanong safe, may pinoprotektahan kasi akong title. May pinoprotektahan kasi akong pamilya, pangarap, hanap buhay, kayamanan, no, goal. Hindi ho ganun ang barbaro. Ang barbaro, patay kung patay. Yun ho yun. Kasi itong sistema namin, hindi. Patay kung patay. Bagay na sinabi ho ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya, if anyone wants to be my disciple, anong sabi niya? You must deny yourself, take up your cross daily, and follow me. Minsan naisipin ko, ang krus ay yung aking exam na mahirap. Para sa akin, yan ang krus. No? Sabi naman, ang krus, yung utang kong hindi ko mabayar-bayaran. Yun daw ang krus. Ang krus ay yung aking pamilyang hindi ako naiintindihan. Yun daw ang krus. Alam nyo, mali. Because if we study the cross, ano ho yung ibig sabihin ng krus sa panahon ng Panginoong Jesus? The cross means death. Kamatayan. Ang sinabi ho ng Panginoon, you must deny yourself, take up your cross daily. Kailangan mong mamatay araw-araw. Saan? Sa sarili mong pangarap. Mamatay araw-araw sa sarili mong kagustuhan. No, kasi yun ho yun eh. Yung sinasabi ho ng Bible. Ang tanong ko sa inyo, madali. Sabi ko, ang sakit naman ito, Panginoon. Alam niyo yung sakit na naramdaman ko? Ang hirap. Naalala ko nung tinawag ko ng Diyos eh. Ni-remind ko ng Panginoon. Sabi ko, at nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, balik mo ako dito. Kasi nun, patay kung patay. Wala ka nang iisipin. Hindi mo iniisip yung sarili mo. Napaka-radical mo naman. Yun yung sinabi ng Panginoon eh. No? Kailangan nun nating mamatay araw-araw. Kasi ang meaning ho ng krus ay kamatayan. Gusto ho nating lumago. Gusto ho natin ng pagbabago. Gusto ho nating marami hong makakilala ho sa Panginoon. John 12:24. Unless, malibang ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito po'y mananatiling nag-iisa. Pero, kung ito po ay mamamatay, amumunga po ito ng marami. Naunawaan ho natin yon. Masakit ho yun. Minsan, titingnan mo yung sarili mo. Panginoon, bakit di kami lumalago? Eh kasi buhay na ako eh. Buhay na yung pangarap ko eh. Buhay na yung sarili kong kagustuhan eh. Buhay na ako sa sistemang ganito. Ayaw ko nang mawala sa ganitong klaseng sistema. Kasi pattern na ito eh. Ayaw na nating mag-take ng risk. No? Alam niyo po, nilalakbay na ho natin is the next 20 years na ho ng The Avenue. Sabi nga po sa atin ng ating mga senior pastor, paano mo tinitingnan yung balagbag? 20 years. Aso pa rin ba miyembro mo? Paano nyo tinitingnan yung inyong mga gawain 20 years? Sila iya. Walang bato. Buhay na sapa. Alam niyo po, nakakalungkot. Sabi ko, the last time ho, na may, ang kahuli-hulihan ko kung nasaksihan pong pangyayari, na may sumunod doon sa Panginoon ng pagpapastor, bukod doon kay Ma'am Asi, pinaka-recent, kwento ho ni Pastor Raymart.
Totoo ho yan. Sabi ko kay Kuya Holt, wala na akong nakitang kabataang matapang na kagaya niya. Ako, tinawag ho ako ng Diyos, pa step yes, step no. Sumunod ako sa Diyos 23 or 24. Pero tinawag ho ako ng Diyos 2021 para ho magpastor. At nauwi rin ho sa wala. Sabi ho ni Solomon, ang lahat ay walang kabuluhan. Pero siya ho, nung tawagin ho ng Panginoon, tapang niya eh. Sabi ho namin sa kanya, hindi ka mag-aaral. Pagtatrabahuhin ka namin. Wala akong masama magtrabaho sa Pure Gold. No, sabi namin, hindi ka namin kayang pag-aralin. Pagtatrabahuhin ka namin sa Pure Gold. Ginawa ho namin sa kanya, sinabi namin para ma-discourage ho siya. Kasi baka akala mo, pag narito ka, pag-aaralin ka namin. Pero sa likod ho namin, tinetesting ka lang namin eh. No? Pero nagpaalam mo siya sa tatay niya eh. Alam niyo kung paalam niya? Sabi niya, tatay, pag ako ba'y ganyan, tanggap niyo ako. Sabi ng tatay niya, oo naman anak. Sabi niya, magpapastor ho ako. Oh, di mas tanggap niyo lalo. Iniwan niya yung tahanan niya. Oo. Ilang taon ka nun? 19 years old. 19 years old. Sabi ko, grabe. Yun yung barbaro. No? Yun yung barbarian call. Narinig niya ho. Sumunod ho siya kasi kita niya ho, yun ang pinagagawa ng Diyos. Hindi ho siya nagbingi-bingihan. No? So, nasa proseso ho yung training, pero ang tinitingnan ko sa kanya, yung tapang na binigay ho ng Diyos sa kanya eh. Tayo, magagaling. Wala man tapang, puro duwag. Di ho yun eh. Sabi ko nga po, Panginoon, anong nakita nito na hindi ho makita ng mga tinatawag mo ngayon? No? Ay dalawagan ho ang Diyos. May nakarinig at sumunod. Galing hong Titas of Village. Tapos po, ngayon may nahihimig-himigan ho ako. Kausap ko yung magulang. Gen Alpha ho ito. Hindi na nga umatin ng graduation. Ang sabi pa sa magulang, parang ako yata po ay sa pagpapastor tinatawag. Siyempre, gulat ho yung magulang. No? Sabi na magulang, abay anak, i-confirm pa naman sa iyo yan ng Diyos. Bakit ko ho kinukwento ho sa inyo yan? Sabi ko, Panginoon, merong gap. Sabi ko, may narinig yung Titas of Village, may narinig yung Gen Alpha. Sabi ko, anyari dito sa mga millennials at sa mga Gen Z ho namin. Ano ang nangyari sa mga ito? Natakot na. Naduwag na. Nabahag na ho ang buntot. Kaya sabi ko nga po, magpapasting ho 3 days. Sabi ko, ito gawin natin. Huwag na kayong magtanong sa Diyos kung saan kayo tinawag. Matagal na hong paulit-ulit sinabi ng Diyos kung saan kayo tinawag. Ang panalangin mo sa Panginoon, bigyan mo ako ng lakas ng loob na sumunod sa'yo. Huwag ko nang tingnan yung sarili ko, ang tingnan ko yung pinagagawa mo. Kasi magpapaulit-ulit ka lang hanggang sa isang araw, patay ka na, kakakain ho ng lechon. Yun ang mangyayari. Maniwala ho kayo. Sabi ko, anyari ho. Sabi ko, yung Titas of Village may narinig. Yung Gen Alpha ho, may narinig. Sabi ko, kung ito lang siguro, tapos ng pag-aaral, yari ang magulang. Magpapaalam. No? Sabi ko, yung aming millennials saka Gen Z, ang tawag ho natin, next. Next. Ano tayo? Next duwag? Sabi ko, sakit naman ito kung mangyayari ho sa amin. No? Kasi po, ang mamatay ho sa sarili, doon ho mabubuhay. Buhay ho ang Panginoong Hesus. Makinig ho tayo. Hindi ho matatapos ho ang tawag ho ng Diyos. Pero ho, maaaring maubos ang inyong panahon. Kaya nga po, lapit ho tayo sa Panginoong Hesus ngayon.
Hindi dahil handa ho tayo, handa ka, kundi dahil siya po ang handang tumanggap sa iyo. Pagtiwala ka ho sa Kanya, isuko mo po yung sarili mong daan. Kasi yung gusto natin, Lord, ito yung gusto kong daan. Ito yung gusto ng Diyos para sa iyo. At sumunod ka, hindi ho para maligtas, kundi dahil naligtas ka niya. Sabi ko nga kanina, hindi ito tungkol sa pagiging mabuti. Kasi pag nakilala niyo ang Panginoong Hesukristo, sumampalataya ka ho sa Kanya, yun na ho yung bunga ho ng pananampalataya. Pagiging ho mabuti. Kabutihan. Doon ho totoo talaga magkakaroon ho ng pagbabago. Kaya sabi ko, Panginoon, nawa ay marinig ho ng bawat isa ang iyong tawag. Sa bawat katotohanan na amin hong natutuklasan, kasi inaaral ho natin yung Bible, hinihimay ho natin ito. Ang tanong ho ba, meron ho bang buhay na nagbago? Meron ho bang kumilala ho sa Panginoon? Meron ho ba nagsuko ho ng kasalanan? At alam ko naman hong meron. No? At kung tayo naman po'y matagal na hong Kristiyano, tinatawag tayo ng Panginoon, anong ginagawa mo? No? Bakit hindi ka humakbang? Kaya sabi ko, barbarian way pala. Sabi ko, patay. Kasi pag binasa nyo, masakit. Kasi iba ho ang kilos ho ng barbaro. Talagang malupit ho ito. Pag sinabi mong ikaw ay mag-share, mag-share. Pag sinabi magpastor, magpastor. Ay wala hong pondo. Pondo-pondo, magpastor ka. Hindi mahalaga yun. Ang Diyos ang sasama sa'yo. Pag sinabing alagaan mo ito, alaga. Kasi ito ho yun eh. Hindi ho tayo narito para ho mag-build ho ng system. Mag-build ho tayo ng sistema ho ng church na susundan ho ng mga susunodong henerasyon. No? Pag-build tayo ng ganito, kailangan ganito ang life group, kailangan. Nandiyan dyan na ho yan. Sabi nga po hindi ho natin pwede hong i-domesticate ang atin ho mga pananampalataya. No? Yun ho yung ano ngayon. Yun ho yung problema ng mga churches. Unti-unti hindi napapansin na domesticated na pala ang aming pananampalataya. Kaya yung miyembro nung nahirapan, nawala. Kasi sanay ho siya dun sa maalwan. No? Kaya nyo bang mag-visitation? Wala akong ibibigay sa inyong pamasahe yung magulang nyo? Wala kayong service? Kaya nyo ba yun? Ang dala nyo hong pagkain, boy bawang sa tanghali. Tapos maghahanap ka ho nung nawawalang kabataan. Kung makalimutan na ho. Ang pangalan ho niya, Raymond Balela. Napa-assign ho kami. Kasi nagbibigay ho ng listahan ho yung mga people hub. No? Lakad ho kami noon. Wala ho kaming pera. Doon ho, sa Talahiban nagsimula, nakaabot ho kaming eskribano. Sabi ko ho doon saan ho dito ang bahay ng Raymond Balelang ito? Doon sa Bilyaran. Ay doon ho, sa may puno, doon ho kayo magtanong. Ang layo ho ng puno ha. Mga ito hanggang doon sa may doctor's hospital. Lakad ho uli kami ni na AJ, sina Joseph. No? Lakad ho kami. Pagdating ho doon sa may puno, saan ho dito ang bahay ni Raymond Balela? No? Ay, wala ho dyan. Sabi ko, hindi. Kanina pa kami naghahanap. Andyan yan. Sigurado ho kayo. Pupuntahan nyo. Sabi ko, oo, pupuntahan ko. Kita nyo yung bahay na maliit na yun. Ganito kaliit. Pilapil ho ang dadaanan. Kulay asul ang bubong. Doon, sa may eskribano. Sabi ko, isya, wala nga yan dyan. Tayo na. No? Kasi karanasan mo ho yun sa Panginoon eh. Sabi ko ngayon, napakaalwa na ho. Napakaalwa na. Susuguhin na, mamaya, may chat yung inyong leader, susunduin na kayo. Kasi noon, hindi ho ganun. No? Nasa isip mo lang, naalala ko ho noon, may magte-text pa ho sa'yo, bahaan tirondon, huwag ka nang pumunta rito. Nagsisimula ho ang gawain, pag narinig, andyan na si pastor, pak. Sarado na ho mga bintana.
Sabi ko, kanina may nakalog pang bingguhan dito nawala na yung mga membro. Oh, awa ho ng Diyos, ako ngayon ang hinahanap. Huwag mo magselos yung nagba-Bible study, kami yung nagsimula. Isang araw ho, bibisitahin ko. Pero ang hirap ho nun. Alam niyo ho yung sapatos mo, Merrell? Merrell. Ang aakyatin mo, yung Merrell mo, ganito na ho kakapal, yung putik. Minsan nakasama ko pa ho doon si Ate Berna. Di ba, ate? Oo. Pila-pilan ho yun. Magkabilay bangin. Tatawid ka pa ho sa dam. Sabi ko, naalala ko kasi yung Barberian Way. Si Kuya Waltz nahulog. Sinabi ko ng pagbaba sa tiron doon, papaganito. Ay siya po, papaganyan. Tadulas ho yan, pabalik-baligtad. Parang nabalian pa yata ako ng balikat. No? Kasi sa isip mo, pag umulan, parang masama yung loob mo na hindi ka nakapunta. Kasi iniisip mo, pag hindi ako nakapunta doon, paano sila? May ganun pa ho ba tayo sa puso natin? Kasi naalala ko lang ho, sabi ko, Panginoon, oo nga, no? Masyado na kaming komportable. Pinaalalahanan din ho ako ng Diyos. Kaya sabi ko sa mga kasama ko, kaya ba natin to? Kasi ito yung ituturo natin sa mga kabataan. At pag hindi nyo ito natutunan ng personal, pag hindi nyo sinunod, ang barbarian call, na sinasabi ho dito, yung barbarian call, yun, panawagan ho ng Diyos yun eh. Pamamaraang barbaro, doon ka susunod. Yung hindi na mahalaga yung sarili ko. Yun o yun eh. Kasi iniisip mo, mahaba pa yung panahon mo. Kaya nga po yung title natin, ano ho yun? Anong kulit sa inyo? Bago ho tayo magtapos, paki-flash ho. Narinig mo na, pero tumugon ka na ba? Tanungin mo ulit yung katabi mo. Narinig mo na, pero tumugon ka na ba? Kasi ito ho sumunod ka sa Panginoong Hesukristo habang may oras pa. Paalala ko po sa lahat, hindi po ako nagkulang ng paalala. Sumunod kayo sa Panginoong Hesukristo, sumunod tayo sa Panginoong Hesukristo habang may oras pa. Kasi isang araw, patay ka na rin. Alam mo, mahaba ang buhay, hindi maiksi ho yan. Si Kuya Waltz, marami na hong gamot yan. Ganito ho kadami, 7,000 kada buwan. Ang gamot ho niyan, iba-iba hong klase. Sabi ko nga po, kung yan po yung dulot ng pagkain ng bulalo, pagkain ho ng lechon, pagkain ho ng pagda-drive-thru, ayun, sabi ko, naniningil na. At ako medyo sinisingil na rin, sabi ko, Panginoon, tulungan niyo nga ako. Narinig ko naman yung tawag mo na mag-diet. Pero sabi ko, narinig ko, pero hindi ko sinusunod eh. No? Sabi ko, tulungan mo kami. Kasi hindi pa kami pwedeng mawala. Sa totoo lang. Hindi pa ho pwedeng. Kasi, kailangan mo meron ng susunod. Kailangan meron ng handang mamatay. Kailangan meron ng handang humakbang. Kailangan meron ng handang tumugon. May pera o wala, may asawa o wala. Sumunod ka sa Panginoon. Kasi takot na iba, baka hindi na ako magka-boyfriend, sir. Alam niyo, ang Diyos, hindi ho siya madamot. Tatanggalin niya ho sa puso mo yung mga bagay na yan. Kasi manatili ho ay siya. Pero alam niyo mo, sa pagtugon ko ho sa Panginoon, personal ko hong kwento ito sa inyo. Ako hindi ho ako natatakot sa kahit anong pagsubok. No? Kasi may Panginoon. Naalala ko ho, nung isang araw, nagkabukol ho yung anak ko dito, malaki. Siyempre, bilang magulang, hindi mo ho maiwasang mag-isip. What if ito ay cancer? Diba, tatakutin ka ng utak mo. What if, itinanong ako ni Kuya Waltz paano kung may cancer anak mo?
Sabi ko, may Diyos. Sabi ko, marami akong pwedeng sirain, awa ng Diyos. Na bagay. Pero isang bagay ang hindi dapat masira sa akin. Sabi ko yung loob, yung pananampalataya. Kasi pag nasira yung pananampalataya ko, patay. At sabi ko, kung ipinilit mo at talagang sitwasyon lang mo yan ha, situational lo yung tanong niya. Paano kung may cancer yung anak mo? Sabi ko, kung pinilit ko, nagawa ko ng lahat at ayaw ng Diyos, Panginoon, salamat. Masakit sa akin, pero bahala ka. Hindi ko sasabihin, hindi ako mahihirapan. Sabi ko, malulungkot ka, madidepress ka, pero buhay. At alam kong ikaw yung tutulong sa pagbangon. Situational lang ho yun eh. Di ba? Sa atin ng lahat, ano ho yung sitwasyon na sinasabi ho sa inyo ng Panginoon? Ang Diyos, hindi ho siya madamot. Alam ho ng Diyos ang kanya hong ginagawa. Takot ako, baka hindi na ako, baka maghirap na ako, baka magutom ako, baka, puro baka lang ho yan. Hindi ho yan totoo. No? Sabi ko nga ho sa inyo, nakita ko ho, ang sitwasyon ho ng mga, siyempre, nagpamilya ka, may anak ka, nakita ko, lagi hong may sakit yung akin ng mga anak. Sabi ko, Lord, siguro, hindi man ako nagpe-pray ho ng bahay noon, kasi ayos naman yung aming tinitirhan para sa amin. Pero nakita ko yung sitwasyon na almost every month yung dalawa ko hong anak na ospital. Dumating pa ho sa point na sila po yung mga nagkasakit ho sa baga. Umina ho yung baga ng mga bata. Nagka-asthma. No? Trabaho ka trabaho, shoot sa ospital. Nag-pray ho ako, sabi ko, Panginoon, sabi ko, kilala mo naman ho ako, Panginoon, alam ko ikaw ay Diyos na tapat at mabuti, nakakita ng aking puso. Sabi ko, buong buhay ko, hindi naman ako nanalangin sa'yo na bigyan mo ko ng bahay. Pero sabi ko, Panginoon, bigyan mo ko ng matitirahan. Yun lang ho, sabi ko na maayos. Sa isip ko ho, buo yung loob ko eh. Sabi ko, bebenta ko yung sasakyan ko para may pampagawa ko, may matirhan kami maayos. No? Pero iba ho yung plano ng Diyos eh. Gumawa ho ng paraan ang Diyos. Awa ho ng Diyos, may natitiran ho kami. No? Maliit lamang, pero hindi pa rin malinis hanggang kusina. No? Eh, bakit ko ho kinukwento ho sa inyo? Pag sumunod ka ba sa Panginoon, magkakabahay ka, magkakakotse. Hindi yung journey ho ng pagsunod eh. Na kung tutuusin, binata nga ako, hindi ko ho kailangan yan eh. Mahalaga sa akin yung pinagagawa mo, Panginoon eh. Pero gusto kong kita ho ninyo na pag tinawag ho kayo ng Diyos, ang Diyos marunong. Ang Diyos mahabagin. Ang Diyos ho mabuti. Ba't kayo takot? Ba't tayo takot? No? Sabi nga ho ng Bible, ang naghahangad ng buhay, siya ang mawawalan. Subalit ang lumilimot nito alang-alang sa akin, siya ang magkakaroon. Baligtad ho lagi, ano? Isa no, kayod ka ng kayod, angat ka ng angat ng agad. No? Naubos na yung buhay mo. Pero yung bagay na pinapagawa po ng Panginoon, hindi mo nagagawa. Kaya nga sabi ko po ngayong hapon, narinig mo na ang tanong, tumugon ka ba? Ulitin ko, narinig mo na ang tanong, tumugon ka ba? At ngayon po, isang bagay lamang, sumunod ka sa Panginoong Hesukristo habang may oras pa. Huwag ka magbingi-bingihan. Kasi po, partial obedience is equal to, disobedience. Tandaan ko natin, no? Partial obedience is equal to disobedience. You are disobeying God. Kasi ang pagsunod mo kalahati lang, Lord, dito lang ako, wag mo na akong dalhin dyan. Please. Tipo, pag sinabi natin, barbarian way, I will take the first step.
I will take the risk. And last, no? Even if it costs anything sa aking buhay. Kasi sabi ho ng Diyos gusto mo maging disciple? You must deny yourself, take up your cross daily, and follow me. No? Tayo po lahat ay tumayo. Panginoong Yesus, salamat. Alam ko po sa hapong ito, Panginoon, kung kami may matagal na hong Kristiyano, kung kami po yung mga pastor na yung tinawag, meron ka hong ni-remind sa aming mga panawagan. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung ang aming buhay ay nagiging komportable. Ngayon, dalangin ko, Panginoon, salamat. Dahil ikaw ay Diyos na tapat na tumawag, Panginoon. Kung panahon niyo tinawag ko nung una, Panginoon, o Diyos, wala naman ho kami, Panginoon. Nagki-Christmas party nga ho kami, gulugod ang runda, Panginoon. Pero, matapang ho kami, Panginoon. Nag-a-anniversary nga ho kami, wala ho kaming hawak ng pera. Ang ginagawa ho namin lumuhod, magpuyat sa panalangin. Pero nakita ho namin kung paano ka ho tumugon. Magbo-bootcamp po kami isang araw lang. Ang tao namin balatong munggo. Pero kita ho namin kung paano ka nagbago ng buhay ng kabataan. At tuno sa mga kabataan, yun nanawagan ka tumugon. Panginoon, o Diyos, ibalik niyo ang aming puso, Panginoon, o Diyos, sa iyong tawag, Panginoon. Ang aming pusong nagsusumigaw, Panginoon, o Diyos. Tanggalin niyo sa komportable, Panginoon. Dahil dito kami mamamatay. Sa amin ng mga pastor, sa mga susunod ho, Panginoon, o Diyos, sa mga pastor ho ng mga outreach, huwag kong makatulog, Panginoon. Kung kanilang mga simbahang pangit, tumutulo ang bubong. Panginoon, huwag kong makatulog, Panginoon. Kung ang kanilang mga attendance kakalog-kalog, dahil ibig sabihin, hindi ho namin nagagawa ng aming misyon, ng aming tawag, Panginoon, o Diyos. Panginoon, ibalik niyo sa amin ang tibok ng puso mo. Yung pong tibok ng puso na pag meron ho kaming nakitang tao na aawa kami dahil hindi nakakakilala sa iyo, Panginoon. Sa aming mga katrabaho, sa aming mga kliyente, sa aming kapitbahay, Panginoon. Sa bawat tao na walang pagkakilala sa iyo, Panginoon, naaawa. Dahil kung hindi kakilalanin, Panginoon, galit at puot mo, Panginoon, papagsak yun. Ibalik niyo sa amin yung tibok ng puso ngayon, Panginoon. Sa amin nung susunod hong generasyon, ang dalangin ko, Panginoon, o Diyos, huwag niyo silang manatiling maging duwag, Panginoon, o Diyos. Huwag kong manatili, Panginoong, nakatago. At huwag kong manatili, Panginoon, sa half-hearted obedience, Panginoon. Partial obedience, Panginoon. Na, Panginoon, kung meron ka hong tinatawag, bigyan niyo, Panginoon, ng tapang na makasunod.
Nung hindi ho tinitingnan ng sarili, Panginoon. Dahil ikaw po'y nananawagan, Panginoon, o Diyos. Kasi Panginoon, kung wala hong tutugon, paano ho ang sunod na henerasyon? Panginoon, o Diyos, mahabag ka sa sunod pong henerasyon, Panginoon. Manawagan ka, Panginoon, ng mga leader na para hong barbarian, Panginoon, na kahit ang kapalit nito aking buhay, susunod ako sa iyo, Panginoon. Kahit ang kapalit po nito pangarap ko, susunod ako sa iyo, Panginoon. Kahit ang kapalit nito, Panginoon, karir ko, hanap buhay ko, future ko, susunod ako sa iyo, Panginoon. Hindi dahil sa karapat-dapat ako, kundi dahil nalaman ko kung paano ka namatay sa krus, kung paano ka pinahirapan, paano mo ko minahal, paano mo ko inibig, at patuloy na iniibig at kinahabagan. At gayon din po, Panginoon, ay may bahagi namin ito sa iba. Kung kami naman po, Panginoon, ay magulang, makita ho namin ang amin hong bahagi, Panginoon, sa gawain pong ito. Ay bukod po sa suportahan ng gawain, ay tawagin niyo rin ho kami, Panginoon, na humayo habang may panahon pa. Tawagin niyo rin ho kami, Panginoon, mag-share habang may panahon pa, Panginoon, o Diyos. Maraming salamat po sa hapon pong ito, Panginoon. Thank you for reminding us, Lord, sa iyong panawagan. Salamat, O Diyos, dahil nandyan ka. Ang Diyos na tapat na tumawag sa amin, na nagtatawid sa aming buhay araw-araw, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, O Diyos, ipagpalain mo sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, lalo tigit ay kalapitan ho sa iyo, Panginoon. At kung kami po'y nasa komportable, Panginoon, tanggalin niyo ho kami doon. Dahil ayaw ho naming mamatay. Nais ho naming sumunod sa iyo, Panginoong Hesus. Nais ho naming humakbang kasama ka, Panginoon. Panginoon, narito ho kami. Sabihin mo lamang, Panginoon, susunod ho kami, O Diyos. At alam ho namin kung saan niyo ho kami tinawag, Panginoon. Ang manatili, Panginoong, nakatayo sa iyong biyaya. Ang manatiling malakas sa pananampalataya dahil sa iyo. Kulang pa ba ito para makita namin ang iyong katapatan? Ang manatiling buhay na naglilingkod. Kulang pa ba ito para makita namin na buhay ka't kumikilos? Ang manatiling makapagpatuloy at makalayo ng paglalakbay sa kabila ng aming mga kahinaan, kulang pa ba ito para makita namin ay kay Diyos na dakila na kaya kaming itawid? Hindi ho kami humihingi ng himala. Ang hinihingi ho namin, Panginoon, ay ang iyong presensya, ang iyong pagsama, ang iyong banal na spirito, Panginoon. I pray for the upcoming Boot Camp 2026. Panginoon, turuan niyo kaming mga leader. Sapagkat pag hindi no namin ito natutunan, wala ho kaming ipapasa sa susunod pong henerasyon. Salamat po. Sa iyo po ay binabalik namin
ang lahat po ng papuri, ang lahat po ng pasasalamat, ang pagsambat, pagdakila ay sa iyo, Panginoong Yesus ng Biblia. Ikaw ay banal, ikaw ay walang hanggan, di kaya aming niluluwalhati. Ang papuri ay sa iyo, Panginoong Hesukristo. O Panginoong Yesus, sinasamba ka namin at tinatanghal. O banal na Diyos, ikaw lamang, wala nang iba. Ang iyong pangalan, Panginoong Yesus, ay aming itinatanghal sa lahat ng tao, Panginoon. O Diyos, ang pangalan mo, Panginoong Yesus, ay banal. Salamat, dakila ka, Panginoong Hesukristo. Salamat po. Sa iyo ang papuri pagsamba sa pangalan ng Panginoong Yesus, naming Diyos. Amen. Amen.